Mild spoilers are present in this episode. Third World Cinema Club. Alright, good day everyone. Welcome to Third World Cinema Club. Namiss niyo na ba kami? Hindi. Charot! Hindi. Tinrider niyo na kami, iba na pinapakinggan niyo eh. Nag-ano na kayo. Doon na kayo sa mga ibang sine palabas. Charot lang yun, guys. Charot lang. I'm John Tawasil from Present Confusion. Hi, I'm Jim of Jimilicula, iba pa. Hi, I'm Princess Kinok of Film Police Reviews. Hello, DJ Ramones, isa pong netizen. Ayan. So, ayun, si Tristan masyadong busy, nakiki-rappler. Mga bias. Rappler bias. De, joke lang. So, ayan, nagtatrabaho ngayon si Tristan for staff. So, kaming apat, we're undertaking a new format where we watch a local film and then we talk about it. So sa inaugural episode na ganito yung system namin, we're gonna talk about Kathy Garcia Molina's Love at First Stream, which is now available on ktx.ph. Club format talaga. Parang sa streaming format. Movie club format. Di ba? Movie club format na tayo. Kasi nga, ayun. Pero anyway, Love at First Stream is about V, who is a wannabe streamer who is in the streaming platform Kumu. Now, I've been in Kumu like before pa the pandemic. Although hindi ko na siya sinusubaybayan, para siyang... Really? Oo. Nakapag-gumo ka pa. Nanalo nga ako ng prize money dyan ng 500 ba yan? Para sa yung pa-quiz-quiz nila. Pero... so Kumu is the streaming platform that's native to the Philippines, I think. And there are various streaming events, various quiz, games that people can participate in. So yun yung parang milieu nung character niya. So V, played by Daniela Estrana, is one of those vloggers. And so in order to kumbaga para umakyat yung kanyang social status sa community na to, she parang gets involved with another popular guy, si Gino, played by, what's his name? Jeremiah Lisbo. Jeremiah Lisbo. Lisbo. Ayan. And they parang they skyrocket in popularity. However, it's more than obvious na si Gino is in love with V's cousin, Megu, who is played by Kaori Oinuma. And ayun, naka-booking nga silang lahat. Pero anyway, yun. So I guess my impressions of this film, dun nga sa review ko sa Letterboxd, medyo facetious yun, pero still, may konting katotohanan. Para siyang it's an entertaining but nightmarish dystopian horror film about streaming culture. To be fair, it captures yung atmosphere ng streaming culture natin ngayon. And it's one of the very few pandemic films na talagang nakuha yung zeitgeist ng sobrang pag-iba ng culture natin ngayon, na everyone is huddled into these small communities na dahil because of the pandemic. Even a lot of social interactions are limited to online only things, gagaya ng mga online classes, sobrang natural ng feel nun. And for some reason, it's told from the perspective of the villain, of the antagonist. Kasi parang ang lumalabas, yung character ni Daniela Estrana, siya yung pinaka-villainous character sa buong pelikula. As in, nanggagamit siya ng tao, parang wala siyang naiisip kundi clout. Pero yun nga, the events of the film, the climax, is a life lesson for her eventually to become a better person. Pero yun nga, sobrang weird. As in,
I found yung may kasama akong manood nito nung Love at First Stream, and during the third part of the film, yung nakakadramahan na. Parang yung kasama ko was actively beginning to dislike yung character ni Daniela Straner. Parang bakit siya ganito? Parang kasi may time doon na nag-aaway sila ni Agot Isidro. Agot plays V's mom, di ba? Parang kami, parang tama naman si Agot eh. Pero may katwiran, di ba? So, yun. Medyo weird yung perspective. And I've seen other reviews of this film na tipong sa kanila, the dramatic third act was not really that necessary. Yung parang they would have rather preferred the characters to just, swim in this. To be fair, it's a very nice parang setting na to find all of these characters. Even though medyo as an older person, parang medyo horrifying sa akin na yung parang kailangan mo mag-craft ng virtual identity para magustuhan ka ng tao, mag-iimbento ka ng love team. They're finding authenticity in something that's not real, which is an interesting conversation to have sa kulturang ganito. Pero ikaw, Jim, what did you think of Love at First Stream? Wala. Actually, sorry. Di pa naghanap. Akala ko nag-freeze ka sandali eh. Sige, go. Yung connection eh. Sa akin, I find it energetic yung film. And yung naman, the way that it was executed, very, siya, alam mong naka-market na siya kaagad sa Generation Z eh. Ganun. Even the editing, makikita mo na okay. So, ganito talaga yung makikita mo kapag nagsi-streaming, ganyan. Ang remarkable kasi sa akin dito si Daniela Straner. Kasi may nabasa akong nag-review sa Letterboxd na kinumpare kasi yung performance niya kay Saoirse Ronan in Lady Bird. Sabi ko, totoo ba? So, syempre na-intriga na ako. Pinanood ko. Although, I could say na not that Saoirse Ronan in Lady Bird, but merong kasing distinction din naman or nuance na makikita kay Daniela Straner. And for me, I find yung pagiging anti-heroine niya as effective. Kasi may part na magsisympathize ka sa kanya kasi meron siyang goal na gustong abutin. However, she's doing it in a wrong motive. Masyadong selfish yung motive niya. Ganun. And yung maganda pa dun sa character niya, although it could be pointed as negative, but it reflects yung character niya sa isang generation na hunger for attention, hunger for validity of existence. Kaya, di ba uhaw siya sa likes, ganyan. Yeah, oo. Ganun eh. Uhaw siya sa likes and yung views. Kasi doon mo talaga mababalidate eh. If you're popular, if you're famous in the virtual world, especially if you're a vlogger or influencer or streamer, ganyan. Parang hindi, ang nangyari kasi sa character niya, naging careless. Parang wala na siyang, actually parang naging apathetic siya at some point eh. Diba? Kasi parang, ang iniisip niya lang was to escape the household kasi lagi siyang in-scold or hindi man but napagsisermonan ng nanay niya played by Agot Isidro. Ganun. Kaya parang pag inano mo yung character niya, sad to say, talagang user friend. Kasi pati yung ex niya, 'di ba, na si played by Anthony Jennings, ganyan. Pati yung kay Catboy, 'di ba, na ano bang name niya? Catboy ba yung name ng character niya doon? Yung sa virtual ayun. Ni Jeremiah Lesbo, 'di ba, na parang bumuo pa sila ng love team just to get her more 'di ba? Parang on her favor, not on the 'di ba? Not on genocide. And then partly hindi lang partly talagang ginamit niya rin si Megumi, 'di ba? Played by Kaori kasi gusto niya talagang makakuha ng maraming likes or streams and views because may money kasi na na equal doon or nagko-compensate doon, kaya ganoon.
So, regarding naman dun sa drama, sa third act, siguro okay lang sa akin yung drama kasi nakikita ko na yung side ng mother eh. Kasi parang Mhm. dun sa first and second act, hindi ko, parang may part sa akin na bakit ganun si Agot Isidro with Daniela Stranner's character na si B. Kasi 'di ba na doon mothers knows best, 'di ba? Parang hindi na at first parang hindi mo siya makikita ay itong ordinaryo nanay ito ganun na sisermonan lang yung anak, ganyan, something. Pero doon mo makikita na yung anak niya and at the same time may backstory why was ganun siya doon sa anak niya. Kasi 'di ba mas close siya doon sa tatay, papa's or daddy's girl kasi si Oo. si ganun. Ang And ano pa ba masasabi ko with with Love at First Stream? I go ahead, John. ah parang ironic lang na if kung yung intent ng film was to promote yung Kumu na streaming platform. Pero the film itself is parang a criticism of the whole streaming culture. Actually. Actually. Pero wala lang, it builds any naman, it built up my interest in the platform. So I guess it's not technically a failure in that sense. Pero yun nga, parang very interesting na yun yung approach na gagawin nila to that. Pero yun lang. Sige Jim, tuloy mo yung sasabihin. Siguro to last na tong sasabihin ko. Ako kasi yung aside from energetic yung film and very siya, talagang market niya talaga ang Generation Z. Ang napansin ko with Daniela Stranner's performance, actually it reminded me of Elsie Fisher in 8th grade and Jane Oinesas, yung character ni Jane Oinesa in Ang Henerasyong Sumuko sa Love. But Daniela Stranner did it better. Even yung pag-mold kasi ng character. Ayun. Yun lang. In fairness, very effective siya. Tsaka, is it just me or parang may mga angle siya na medyo malaklaw din Barreto? Actually nga, no? May kahawig Barreto nga siya siya. Oo, may Barreto look siya. 'Di ba? May siya may angle siya na malaklaw din. Kaya yun yung tumatatak sa akin. Baka Sa ilong. Sa ilong. I think it's Tala, the nose. sa ilong. Yung nagkaroon ng bump sa ilong. Di ba sa din ng bata, ganun. Yung straight na may ganun. Very Oo. Tsaka yung medyo palaban yung personality. role na Ikaw, yun Ses. Ay, sorry. Ikaw, Ses, what are your thoughts on Love at First Stream? I think hindi Naku, mo masyado. Marami sasabihin ka, Ses eh. Kasi alam niyo naman fan ako ng rom-com. So medyo mataas yung expectation ko when it comes to Cathy Garcia Molina and sa rom-coms. Kasi siya naman talaga yung medyo nag-establish ng rom-com genre dito sa Pilipinas. Tapos medyo mainstream pa yung atake niya, ganyan. So ito, para siyang, ayun. So alam niya yung genre, she knows it so well. Alam niya yung mga tropes, ganyan-ganyan. Tapos alam naman niya na yung mga tao, ayaw nila ng parang paulit-ulit. Alam naman din niya yung mga tao, ayaw nila na parang the usual na may formula, ganyan. So kaya, medyo maganda rin na yung angle na single mom, namatay asawa, pero at the same time, yung nanay, hindi siya yung very comforting na nanay na makikita mo. Parang yung role ni Agot Isidro dito, masungit siya. Very opposite siya sa mga typical na Filipino teleserye moms na, ay, it's okay anak, we'll do yung mga ganon, eme. So, okay yun. Ang problem lang sa akin is yun nga, I agree yung sa streaming industry, na parang yun yung tinatry nilang i-promote. At the same time, parang yun din yung tinatry nilang i-denounce. So, in a way, dito, I find the film very Gen Z. Yes, sobrang, may mga terms sila doon na hindi ako aware. Kahit dati ginagamit namin si Kumu, hindi talaga ako fan masyado nung ganong media. Pero, very much aware that it exists. So, very good job din naman sa team nila for trying to highlight that. Diba, Oreo? Tapos, yun. Pero in terms of story-wise, parang sobrang basic. Parang ang pinaka-highlight lang talaga is, okay, so may babae, she needs an extra source of income, so kailangan mag-stream, ganyan, blah, blah, blah. Okay, gawa tayo ng 2 love teams, may love triangle, merong isa pang kasama na hindi masyadong palaban, ganyan. Complete opposite ni girl.
Pero gusto ko din na yung atake is that yung main character mo dito, very anti-hero siya. No? Kasi parang all throughout the film, nakakainis siya. Parang gusto mo siyang batuhin. And she played it so well. Sa akin nga, villain siya sa third act eh. Oo, Villain talaga sobra siya. na parang, wow. But at the same time, yun din yung makikita mo culture na yung mga tao, sobrang desperate na sila for fame. Sabi nga ni Pong, so nanood kami dalawa ng boyfriend ko, sabi niya, ang galing kasi para siyang modern take on the new pandemic love, ganyan. The pandemic love story, ganyan. Parang hindi siya yung typical na nag-video call sila. Parang dito, ang focus naman is sa streaming. So, okay din naman yung parts na yun. Nakakatawa lang kasi nga, kinukwento ko sa inyo, may napansin ako dun sa condo, parang mali din siguro sila, hindi nila napansin yun kasi naman yung art depth nila. Sobrang puti nung condo, nakitang-kita mo talaga, yung dinikit na parang fake na brick walls, fake na bricks, ganyan. Para siyang gawa sa wallpaper na brick. Nilagay sa foam, pininturahan yung foam ng black, tas kinabit sa pader, tas kitang-kita mo talaga yung masking tape sa likod. Sabi ko yung totoo. Yun. So, very minor issue lang naman siya. Tas, yun, at the same time, I agree. Actually, nung una, nagalingan ako kay Karen. Parang, very subtle yung acting niya. Ganun. Hanggang sa, ginawa siyang Nikki Valdez. Pero kasi si Nikki Valdez, feeling ko, sobrang boring ng script ni Nikki Valdez all the time. Pero dahil magaling siya, kaya niyang mag-stand out kahit extra lang yung role niya. So, yun yung missed opportunity ni Kaori na parang sana practice pa girl, ganyan. Kasi parang bagay siya actually na magkaroon ng sarili ng movie. Kasi yung face niya is very expressive. Kaso parang nililimit niya yung sarili niya dun sa role na binigay sa kanya na parang, extra lang ako dito, so hindi ko masyadong bumunggahan. Parang Inisip ko parang nag-hold back siya. Dahil hindi naman siya yung main, Pero sa totoo lang, lalo na sa third act ng film, mas lumilitaw siya sa akin kaysa kay Daniela Straner. Ako din, lalo mas dun sa litaw part. Siya, oo. Lalo dun sa part na error occurred sa side ko. yung inamin niya bigla na, kasi hindi ko alam kung sino mas gusto ko sa yung dalawa ni spoiler alert. Di ba? Nakakatawa yun, guys, sorry, KPX, if you're listening. So, 3 beses ko pinod yung scene na yun kasi habang sinasabi niya kung sino yung pipiliin niya, spoiler alert, bigla nag-error. So, tawa kami ng tawa na parang, okay, so ayaw yatang... ayaw ata ni Lord na kayong dalawang magkatuluyan. Pero nga, una ko nakita yung si Kaori Oinuma in Simplicity, which is admittedly not the best film na to see her. Pero pero kahit na nakalimutan ko na yung Simplicity, natatandaan ko pa rin yung siya. And nung lumabas siya sa Mighty Robo V, I think na din siya, di ba? Parang okay to if bigyan nyo lang siya ng tamang role. Ito, tinweet ko to, dinumog na naman ako mga fans. Thank you to fans na nag-like sa by the way. Nag-usap kami ni Manny about that. Sabi ni Manny, nag-isip siya ng horror. Although, agree ako, pero I think pwede din sa kanya mga dramatic roles. Ako, parang very, alam mo yung very zen-like na Japanese ang feel na parang very first love ang peg, ganun. Bagay sa kanya. Ako kilala ko siya kasi kamukha niya nga si Yun Xie, si Coffee Prince. Si Coffee Prince. Tas, nung lumabas siya sa PBB, yun ang bansag sa kanya na parang kahawig niya. Although, hindi siya Korean, Japanese talaga siya by descent. So, speaking of, may isang scene doon sa pelikula na may parang presentation siya online with Jeremiah Lisbo. And parang pinagsuot siya ng hanbok. Parang hindi naman siya Korean. Parang ang weird lang. Of course, si DJ ba nagsalita na? Sorry guys, nawala kasi ako. Pero, ayun. Yun nga. Kasi parang point din ni DJ yun na, bakit ganun? Kasi dapat... Mas mukha pa rin siyang Japanese, di ba? Tama ba? Yes. Or ako lang yun?
Oo, Malayo mukha siya dun naman sa talaga siyang Korean, Japanese. Korean ideal. If you Oo. if you've looked at enough Japanese or Koreans, you'd see na May she doesn't difference. look Korean. Mm-mm. Kamukha na lang si Yoon Yoon Chie, pero hindi, kasi si Yoon Yoon Chie hindi rin mukhang Korean eh. More of, ano siya eh, parang bilugan kasi yung mukha, yung mata niya. So, Ayun. di ba mga Japanese, singkit sila pero bilugan yung eyes. In general. So, medyo, Although, oo. I hindi naman ayoko naman Mag-generalize. No? May mga mag-stereotype monoliths na. pa rin. Oo. Yes. So, ayun. Oo nga, parang sa akin, bagay siguro sa kanya yung medyo restraint yung role, pero at the same time, very innocent, ganun. I think, Ganun, parang maganda siya pag ganun. alam mo, Kasi, if we put her in a film na yung talagang test, yung sinasabi mo nga yung restraint niya sa acting, feel ko magkaka-award yan. Ano? Kasi may potential yung bata eh. Ano? Sa akin lang, I think you'd agree with me na. Diba? Anyway, sorry, princess. Please continue. Ayun lang. Ano ba yun? Parang, nakalimutan ko. Pero basta, yun, sabi ko, may may potential to si ate. Nakita ko rin kasi siya sa He's Into Her. Tapos, ang role niya dun, parang bida-bida siya na ewan. Tapos parang ako, bagay naman pala sa kanya maging pabibo. Parang hindi lang pala siya laging, hello po. Hindi lang pa siya laging parang pag ganon. Pwede rin pala siya medyo loud yung roles niya, ganyan. So, ayun. Irene Villamor, Tonet Hadaon niya, kunin yung bata. Yes. Please. Correct. Gusto ko makita ang gagawin niya dito. Correct. Kung ano pwede lang ibigay sa kanyang role, no? Unfortunately, parang tapos na yung panahon natin ng mga love teams, no? Parang wala na si James Reid, nasa US na. Si Liza Soberano, parang hindi na ganun ka-active. Although may project siya later this year. That just means na may space na for new. Yeah, there's space for new blood. Yan. Pero anyway, yun. DJ, ikaw, what are your thoughts on Love at First Sting? Overall naman, natawa ako. Sulit naman yung binayad ko dito. Very entertaining. Agree ako kay Jim. Very energetic siya. Even for Cathy Garcia Molina na alam naman natin, di ba? Parang opening naman ng pelikula niya, palaging may magulong bahay, may kilos lahat ng ano. Pero ito it's a notch higher yung energy ng pelikula. And probably, same with Jim na probably because it's catering to the Zoomer generation. Although hindi siya na-sustain. I mean, towards the end, nag-regress siya to a typical Garcia Molina movie na kaya for me parang hindi ko nga na-question at all na necessary ba yung third act. Parang nung sinabi mo lang yung John, saka ako na naisip, what if they didn't have to do that? Pero for me kasi parang coming in with the expectation na Cathy Garcia Molina, for sure may third act na may magulang involved. Di ba? Na in a way parang na-mind games na nga ako na so si Agot all throughout the movie, naka-set up siya na siya yung voice of reason, ganyan. So, nagkakaroon sa dark moment ng protagonist natin na anti-villain, mag-uusap yan. Tapos, pero may twist kasi it turned out na yung nag-knock ng reason into her was her brother instead of her mother. So, parang, okay, namamind games na tayo dito. May iba naman daw siyang ginagawa kahit pa paano. Hindi siya formula lang talaga. Nire-riff niya, may riff dun sa formula. Pero it's still the same, parang... Pero it still works as an entertainment. I mean, very talented and craft. Hindi pa rin matatawaran yung craft na ng filmmaker na to sa kanyang team niya na kaya niya mag-bring out ng it's a sentimental film pero gumagana siya eh. Although if I want to delve deeper, iniisip ko kung totoo bang criticism siya nung streaming culture. I don't think it delves deep enough.
Although may Ah, nasabi siya, maganda yeah, yung nasabi niya na parang it's not all glitter yung ganong buhay. Pero at the end, di ba, parang Oh, hindi naman siya repudiation of the culture itself. It's hindi more siya of a denouncement eh. yeah, it's more of a ano lang. Parang if you're gonna do this, parang consider mo din yung the people around you. There are some facets din naman kasi of streaming culture na yun nga yung pagka medyo surface level, yung kailangan ano, I think yun yung mga it shines a light on that. Although it's not necessarily parang take down na parang no, this is bad, you shouldn't True. do it. Oh, hindi naman pala siya, hindi naman pala siya totally like denouncement. Parang may criticism. Instead of denouncement, parang may certain criticism din siyang in-apply. Commentary ba? Commentary. Yan. Parang spotlight, shining a light on the culture rather than yung... Kasi for sure naman aware naman yung writers na hindi naman nagkulang sa... I mean, dun sa yung hinting at the more problematic side niya, di ba? Kasi especially yung scenes na yung todo sayaw na lang yung ginagawa ni Daniela para lang may manood pa rin sa kanila. Di ba parang kung wala na talaga sa ano, parang hindi na talaga siya reasonable. And maganda yung sabi mo rin, John, na may pagka-horror siya. Kasi medyo horrifying talaga yung climactic scene na biglang naging full-on villain si Daniela. Parang just for the sake of kung ano man yung pinaglalaban niya. Na yun yung isang ano, parang ultimately I think yun yung biggest yung biggest criticism na pwedeng i-pursue sana ng film na ultimately economic system to eh. Yeah, oo. Na ano ba yung nagtutulak sa kanila na gawin to? Hindi ba yung pangarap niya na magkaroon ng mas magandang buhay? Kahit sa ito pa eh, di ba? Parang gig worker talaga siya. Delivery rider siya. Tapos tatay niya. Small details din sa film na parang may pinipinturahan yung tatay niya. So kung ano-anong racket lang yung ginagawa ng pamilya niya para mabuhay. Pero it's all there in the background. Hindi siya litaw. Foreground. Oo. Yun nga. It's a little details eh. Yung part talaga sa film na medyo na-disturb na ako na yung talagang nag-villainous turn na talaga si Daniela Straner. Yung nag-argue sila ni Agot, tapos sinabi niya na parang ako pang masama. Parang na hindi niya na pick up sa sarili niya lahat ng mga kumbaga mga observations ni Agot na to be fair ay parang may basis naman na hindi nagre-register sa kanya yon. Yun nga eh. Tapos up until the end, yan gusto kong i-follow yung train of thought na yan. Kasi di ba yung problem nga is pinaprioritize na yung performance niya as a streamer over kung ano man yung what really matters ganyan or communicating in a more meaningful way. So umabot dun sa point, may turning point and then in the end she had to apologize. Pero yung first thought niya, ang automatic na way niya of trying to communicate is still via streaming, di ba? Yes. Parang yun pa rin yung automatic sa kanya. At inabot pa ng nanay niya na sabihan siya na mas magandang personal. Halika, ganun. And even up until the ending, parang hesitant pa rin siya na makipag diba? Bati personally with Tupe, ganyan. Kinulit pa siya ni Megu. I mean, up until the end, hindi pa rin innate sa kanya yung yung ganong way of being na kailangan pang i-remind sa kanya ng tao sa paligid niya. Kumbaga hindi pa na kompleto yung character development. May konting push pa. Kasi up until then, streamer pa rin siya. Yung pa rin yung... I mean, anyone sa atin who's seen, di ba parang it's a bit of a meme din, yung mga apology videos na tipo, di ba? Pag start sila parang, the streamer's journey. Streamer's journey. Gusto ko yung humikab siya, tapos biglang naiiyak siya. Sorry, spoiler alert. Tapos ayun din, ako kasi parang, tama, commentary siya on maybe not just this streamer world, pero siguro
the world that kids live in now. Na parang, kasi grabe, di ba, sa umpisa, parang importante sa kanyang likes, yung views, ganyan. Na totoo, parang ako, now that I'm surrounded by Gen Z, millennial influencers, ganyan, parang grabe, parang na-question nila lahat ng ginagawa nila na parang, ala, ito pala yung views ko, ganyan, ganyan. Kahit sa atin dito, ako hindi ko masyadong sineseryoso. Pero kasi siguro sabi ko, siguro kung sineryoso ko yung views nung sa amin, nagka-heart attack na ako. Sobrang grabe, toxic. Kaya siguro maganda rin yung portrayal ni Daniela kasi naging toxic siya. Kasi yung priorities niya, iba-iba. And yung, parang yung strain ng priorities niya is similar dun sa strain ni Anthony Jennings na he has to work 3 jobs, ganyan. So, gusto ko rin palang i-highlight yung portrayal ni Anthony Jennings na na-amaze ako na parang, wow, this kid, he's really talented. Parang Rambo days pa lang niya. Ramboy ba? Basta Rambo days sa It With You. Tuntuan ako sa kanya na hindi ako magpaniwala na half British pala siya. Kasi sobrang na-portray niya yung pagiging, very naive, na very youthful na Pinoy, na probinsyano, ganyan-ganyan. Boy next door. Oh, boy, literal siya na, literal na next door siya. Napansin yung eksena doon na yung parang unti-unti nang nafo-fall ulit si Daniela Straner. Tapos, naka-focus dun sa damit ni Anthony Jennings. Take note, basa yung kilikili niya. If napansin niyo yung eksena na yun. Parang for me, kasi parang di ba usually kapag mga the typical romantic comedy or romance, hindi ganon. Perfect. Kailangan fresh. Glamorous. Pero yung glamorous or hindi pinagpapawisan or what, di ba? Pero natuwa ako na parang, although it's kind of, di ba, unpleasant in screen, di ba, sa mata. Pero I like how it was shot kasi parang, okay, at least hindi na to yung the usual na, ay, kailangan, maganda yung damit. Kailangan, okay, pag lalaki fit na yung damit, nakikita na nagbabulge yung dibdib. No way, hindi naman ganun si Anthony Jennings. And di ba, parang camp yung dating, di ba? Pero okay siya, okay yung ganung eksena for me. May ba? May parang impression ba kayo na parang yung mga main actors na dinideglamorize yung itsura nila sa pelikulang to? Kunyari si Daniela Straner, maputi siya talaga. Maputi siya talaga, pero parang kilala ko siya. Parang weird yung itsura niya dito. Parang mas pinaitim siya or something. Oo, kasi nga, yung si Anthony Jennings, hindi naman siya kulot. Di ba? Parang kinulot na lang siguro siya. And yung kilikili niya, yung parang the implication there is parang mahal kita despite your imperfections. And si Kaori Oinuma, hindi din siya ma-makeup. Kung may makeup siya, parang simple lang. Maluwag yung damit pala. Maluwag yung damit, not form-fitting. Correct. Very Japanese, di ba? Yung mga kausang Japanese, yung maluwag ang damit. Lalo nung 90s. Yung pinaka, kumbaga, glammed up, quote-unquote, dun sa main cast, ay si Jeremiah Lisbo, na talagang he's being set up as this hunk. Oo, saka siya kasi siya yung upper class kasi sa kanila. Siya yung rich. Tapos binalik niya yung dog tag. Kala ko nawala yung dog tags. May din, no? I don't know if it's, I guess it goes back to their, although it's not, it's a different change of pace kumpara sa mga ibang Star Cinema films na kahit na mahirap maganda. Dito parang yung idea, yung parang yung aestheticization ng social classes na tipong pag mayaman ka, gwapo ka, or parang hunky, yung yung maayos yung... Naku, ingat ka. Maraming fans si Jeremiah Lisbo. Hindi, pero tingnan mo yung mga main cast, di ba? Parang yung very deglamorized yung itsura nila. Dahil lang they're middle class, baka lower class pa doon. Parang, ewan ko, is this okay? Parang, I mean, ayoko naman bumalik dun sa parang gwapo silang lahat because that's unrealistic din. Pero, so I guess I appreciate din
they were trying. Hopefully lang hindi ma-stereotype na porket mahirap ka or porket may kaya ka lang, parang hindi ka pwedeng maganda. Parang there's a whole big discussion behind that siguro na ano. Kasi 'di ba si Jeremiah Lisbo, yung character niya na Gino, Mhm. ang parents niya They're rich. ay lesbian, 'di ba? Played by Pinky Amador and Yes. Arlene Mulak. Arlene ganun. Mulak. So if I recall correctly, parang ano 'di ba? Ay, hindi Arlene Mulak Ay, sila. Eileen. Basta Mulak Hindi, siya. Mulak, oo. Hindi siya si Arlene. Ano Mulak to? siya. Teka Hindi lang. siya si Arlene. Teka. Mhm. Napin ko. Tawag dito. If I recall correctly, kasi Almira. medyo last week, ayun, Almira Mulak. Almira. If I recall correctly, inamin niya na ampon ba siya, ganon, something, or yung character Yes, ni inamin niya. Jeremiah Lisbo, hindi talaga siya galing from, di ba, biologically, either kay Almira or kay Pinky Amador. Kaya di ba parang yung may sinabi siya na linya na he wanted na yung parents niya maging proud din sa kanya. Parang binabalik niya. He's paying it back. So, meron siyang mako-consider natin na privilege, pero at the same time, siguro as a Filipino na rin, di ba? Aware siya doon, and Yeah. nandun yung part na utang na loob, di ba? Na culture. Gano'n. Yun lang, sorry. Gusto kong balikan a bit yung scene na yun. Kasi ang ganda nung scene na yung kinuha yung yung basang kilig. Pero before that, may tracking shot na ang ganda din kasi nag-slow mo. Tapos may voice over. Tapos parang di ko nakanek. Sino yung nagsasalita din? Biglang may narrator ba tong pelikula na to? Yung pala yung kapatid. Pero ang ganda ng mga sinasabi niya din. Parang, titingin ka na lang. Mhm. Ayun. Ang daming parang ang daming background details nga na you can pick up from this movie. It's very interesting to discuss it. Pero yun. Interesting lang na it's not your usual kunyari yung he's into her, si Bel Mariano, di ba? She's Typical trope na mahirap yung typical trope na poor kid who goes into this very high class exclusive school, ganyan. Pero hindi naman parang maganda si Bel Mariano, hindi siya propped up as parang hindi naman sa madumis, pero hindi iba yung hindi siya de-glamorized ganon. Parang yung usual na itsura ni Bel Mariano. Pero dito talaga parang it's held to a more I guess I gotta say realistic standard. Yeah, pwede naman kasi at the same time parang attainable din na scholar or alam mo yun yung spoiler alert, yung status ni Kaori or ni Megumi na adopted siya, but at the same time she's really trying her best na alam mo yun mapunan yung utang na loob na yun by becoming an achiever, di ba? Yeah, oo. So, interesting din yung angle na yun Pero na. And I appreciate din yung character writing na she's even though yun nga achiever siya, she's still deferring to her older cousin. I'm assuming she's older. Na na siguro out of deference, I don't know. Out of pagmamahal. Yun yung hindi usual na portray sa rom-com na Pinoy na parang I mean, may mga utang na loob pero usually kasi dalawang characters lang na nag-uutang looban. Yeah. Parang dito lahat sila they owe something to one another. Parang tawag doon sa pagpaparaya. Ayan, pagpaparaya. Tama. Parang usually yung main character tsaka yung parents niya, yun yung may ganong eksena. Dito, lahat sila parang cargo nila isa na parang pag nawala si Megumi, sinong magaganito for you? Pag nawala si Chino, sinong magaganito for you? Pag di mo yan ginawa, sinong, alam mo yun, mga ganon. So, maganda naman siyang interesting take. Yun ang I think yun yung favorite part ko ng film, yung writing of the characters. As in may fully fleshed out siya. And hindi careless yung pag-portray unlike other Cathy Garcia Molina films. In fairness naman, oo. Na may pinanggagalingan. Tanong ako, guys. Can you compare it with Vincent Cat and James?
Mm. 'Di ba? Kasi may ganong ano eh. CGM pa rin Mm, ba? Hindi ba ibang VKJ? hindi iba. Iba. Eto, Kasi parang iba raw text-text yun, 'di ba? Text-text yun. Oo. Ah. Akin, siguro kung si Megumi lang, tsaka si Gino. Yun yung Vince and Catherine James. Mhm, mhm. Mm. Diba? Pero Kasi, sige. ay sige, go lang. Yung ano din kasi, parang, yun nga, sabi nga ni Ses, yung romance ni Kaori tsaka ni Jeremiah. Yun yung yun yung mala VKJ. Pero yung yung plot ni Daniela Estrana, iba yung dating eh. It's more like So Connected siguro. Ni Mm-mm. Jason Paul Laksamana. True Diba? nga. So connected. May if you notice recently in the past siguro 4 or 5 years, may parang shift tayo from these yung parang kino-contextualize na natin in the digital age yung mga stories natin. Na tipo yung streaming, vlogging, ang daming Star Cinema, etc. na films na the main character is a blogger or vlogger. Panahon pa ni Liza Soberano yan, yung mga tipong ano nga ba yon? Yung parang tour guide siya. Ano nga ba yan? Si Everyday I Love You. Everyday I Love You. Yon. Technically, may parang vlogging involved na doon. Pero not in its current form. So parang ito yung further evolution of that push towards that kind of storytelling. And yeah, I find it interesting. Had I watched this in MMFF, siguro may intriga din ako. I appreciate this film. Yun lang. It's nice. Ay, Ako 2 din. stars ang binigay ko sa kanya. May amin pala ako sa'yo, Jim. Paborito kasi ang mahuli ni Jim na umiiyak sa sinihan. Nung may sinihan pa. Naiyak ako doon. Sorry, spoiler alert since medyo bandang dulo naman na to. May isang scene doon na naiyak ako kay Vilmanian 143. As in, nung na-reveal na si Vilmanian 143, sabi ko, oh my God! Tapos, yun na. In fairness, sabi ko, ako doon, na nakakatag siya ng heartstrings, gano'n. Kasi it's something that you least expect. So, in fairness, tiba-tiba naman si V. V ha, dami mong ganap dito. Na-anticipate ko yun, pero na-feel ko pa rin naman. Yeah. Kaya ako diba? sinasabi na na make me craft talaga. May magic talaga si itong director na to, itong mga filmmakers na to. Kahit marami kang mahulaan in advance na, si Catboy, si ano yan. Di ba? Parang alam din Nagana namin. pa rin when it's there. It's still, I'd like to know, yan, to the 5 people na nakikinig sa amin, or kung mayroong mga na-stray dito na fans ng main cast, mga fans si Daniela Estrana, fans si Kaori, fans ng dalawang lalaki. Please let us know. Tweet at us at 3rd WCC. What do you think about yung performance dito? Let's talk about it then. So I guess yun lang, no? Any final words from all of you guys? Ako, I enjoyed it. It's a very fun film. Kung sa MMFF to nasa top half to kung irarango ko silang lahat. Although I haven't seen all of them. How about you, Jim? Any final words about Love at First Straight? For me, ayun, nabanggit ko naman na kanina, no, it's an energetic film. Highly entertaining siya for me. Ganun. Although, siguro kung napanood ko to sa MMFF and sa sinihan, iba rin talaga yung effect, diba? But, ako, I appreciate naman yung kasi may mga bagong talent ito eh. So, actually, hindi ako familiar with Daniela Estrana, with Anthony Jennings, Jeremiah Lisbo. Si Kaori kasi kahit papaano you have an idea because of PBB, diba? And it's nice to see na may showcase na na talent, 'di ba? Through acting itong mga new generation. Yeah. Very talented. So, ganon. So ayun, katulad nga nasabi mo kanina, itong film na to mahanay na siya with So Connected, ang na siyang sumuko sa love kasi may mga vlogger na characters, 'di ba? Actually, even The Boy Foretold by the Stars, 'di ba? Mayroon nang involved din na ganyan na partly ano pa ba?
ayun, so yun lang, wala na akong masabi. Basta na-enjoy ko siya. Na-enjoy ko siya. Alright. Yun. DJ, your final thoughts on the film. 2 points lang. One, yung isa na nasabi mo kanina, John, na ano nga ba yan? Something about the zeitgeist. Kasi Yeah. interesting na this film, na-acknowledge talaga niya na COVID, pandemic. Nakakatawa nga na paulit-ulit sinasabi ng mga nanay sa pelikula. Parang, oy, COVID pa ngayon ba't ka lalabas? Ingat kayo, parang walang pandemya. Ganun. Although in the end, realistic pa rin siya in the sense na parang for most of the movie, wala namang implication yan na labas lang din sila ng labas, ganyan. Realistic, kasi ganun naman yung Ganyan tao ganyan tayo pero more importantly siguro na ang isang naisip ko dito sa pelikula, yung kakabasa ko lang kasi, may essay si Gia Tolentino. Ang title ay The Eye in the Internet. Siya yung first essay dun sa book niya na Trick Mirror. Yun lang. Recommended reading siguro if you want to think more about yung this kind of culture and yung idea na commercialize na pati yung relationships natin. I mean, someone before off limits ang relationship sa economy, pero with the internet, with streaming, iisa na siya ngayon. Wala nang boundaries, wala nang hiwalayan ng mundo. Yun lang. Ses, ikaw yan. Since your thoughts on Love at First Strike. Ayun. So, a good take din na highlight ng film. Apart from it being a romantic comedy, it's not actually the usual romantic comedy that we would expect from Cathy Garcia Molina. I still have high expectations as usual from her kasi syempre she knows the Pero as we go along with this conversation, it's good that we are able to tackle na she somehow did grow and hindi siya yung parang na-stuck lang na hindi, kailangan gawin natin. Ito yung usual na romantic tropes. Dapat may magkakainlaban, dapat ito sila, ganyan. No, dito parang she cared so much about the story or the way that the kids live nowadays. Kasi siya rin, she's also experiencing it. In a way, this film is like a commentary on how the streaming industry has changed. So rather when we say streaming, we only know about Netflix or, Pirate Bay or being able to watch movies or shows or listening to music illegally online. Ngayon, it's different. Parang we get everything, got access to these forms of media on the internet legally, and then now we're also able to entertain or be entertained at the touch of our fingertips through streaming platforms like Hulu. So at the same time, parang na-highlight din niya na yung strains ng isang romantic comedy, yung strains niya at the same time, yung priorities ng bawat characters niya can change. It's not just about kung mahal ba niya ako or mahal ko ba siya. It's not just that. Parang talagang highlight nila na, okay, ang priority din pala, pwede pala maging priority din dito is paano niya ma-achieve yung dreams niya as a character or paano niya ma-achieve yung goals niya. Simply because she had, she grew up in a different life, I guess, than others. Parang sa sarili niya, she's trying to grow it as on her own, as opposed to dun sa ibang characters. So yun, that's it. All right. So with that said, thank you everyone for joining us. Sa club natin next week, we will be talking about another love team centric film on Netflix. Guess nyo na lang kung ano. And we'll also be talking about the recent Japan Film Festival. Yes, the ongoing Japan Film Festival. Alam niyo naman ako, pinakamalaking fan ng Japanese film, charot, sa Third World Cinema Club. So, pag-uusapan natin 'yan next week. So, till then, we'll see you guys next time and bye-bye. Bye-bye. Stay safe, guys. Bye. We hope you liked this episode. Listen to other Third World Cinema Club review episodes on Spotify, Apple Podcasts, and wherever you get your podcasts from. This is Princess Kinok, and thank you for tuning in.
We'd love to take this experience with you through our socials. Follow us on Twitter and Facebook as Third World Cinema Club and on Instagram through Film Police Reviews. Please do send us a feedback or a wish list of the guests you'd like to have on the show through hello@filmpolicereviews.com.